Magandang umaga mga bata. Ngayon, pag-aralan natin ang properties of multiplication. Si Lino ay mayroong 3 basket ng mansanas. Bawat basket ay may laman na 4 na pirasong mansanas. Samantalang si Ramon ay may 4 na basket. At bawat basket ay may lamang 3 pirasong mansanas. Ngayon ang tanong, sino ang may pinakamaraming mansanas? Para makuha natin ang sagot, gagamitan natin ito ng multiplication. Una nating alamin ang mansanas ni Lino. Ang una nating gawin, kunin natin ang bilang ng pangkat times sa bilang ng mga bagay sa bawat pangkat equals ang kabuuang bilang ng mga bagay. So, simulan natin kay Lino. Ilan ang bilang ng pangkat ng apples ni Lino? Tama. Ang mansanas ni Lino ay may 3 pangkat. Times natin sa pangalawa ang bilang ng bagay sa bawat pangkat. So, ang bawat pangkat ay mayroong 4 na pirasong mansanas. So, 3 times 4 equals 12. So, si Lino ay may 12 na pirasong mansanas lahat. Samantalang si Ramon, ilan naman kaya ang kanyang mansanas? Okay, aalamin natin kung ilan ang mansanas ni Ramon. Una nating kunin ang bilang ng pangkat. So, ilan ba ang pangkat or basket na mayroon si Ramon? Tama, si Ramon ay may 4 na basket. So, ang bilang ng pangkat ay 4. Susunod naman natin gagawin, kukunin natin ang bilang ng bagay sa bawat pangkat. So, ang bawat pangkat o ang bawat basket ni Ramon ay mayroong laman na 3 piraso. So, 4 times 3 equals ang kabuuang bilang ng mga bagay kay Ramon ay 12. So, 4 times 3 equals 12. So, ngayon, sino kaya ang may mas pinakamaraming mansanas? Magaling mga bata. So, si Lino at saka si Ramon ay parehas ang bilang ng mga mansanas. Parehas sila 12. So, kung napapansin ninyo, ang kay Lino, 3 times 4 equals 12. At ang kay Ramon naman, 4 times 3 equals 12. So, parehas sila ng dami. Okay. Ang paraang ito mga bata ay tinatawag na commutative property, na kung saan ipinapakita ang 3 times 4 equals 4 times 3. So, ang 3 times 4 na kay Lino at saka 4 times 3 kay Ramon ay magkaparihas ang sagot. Magkaparihas ang dami, kahit binaliktad lang ito. So, ito ay tinatawag na commutative property. So, tandaan mga bata, ang commutative property, ang pagpapalit o pagbabago ng posisyon ng mga factors ay hindi nakaaapekto sa sagot nito. So, kahit binaliktad man ito, hindi pa rin ito nakakaapekto sa sagot. So, yun yung tinatawag na commutative property. Ngayon mga bata, tingnan ang larawan ng mga cherry. Aalamin natin kung ilan ang dami ng mga cherry sa unang bahagi at ilang dami naman ng mga cherry sa pangalawang bahagi. So, para malaman natin, gagamitan natin ng mathematical sentence natin. So, laging tandaan, una natin kukunin ang bilang ng pangkat times bilang ng bagay sa bawat pangkat equals ang kabuuang bilang ng mga bagay. So, unahin natin ang unang bahagi. So, ilang pangkat mayroon ang mga cherry sa unang bahagi? Tama, mga bata.
ito ay mayroong dalawang pangkat. Ilan naman ang laman ng bawat pangkat? Magaling! Mayroon itong 5 piraso ng cherry. So ngayon, 2 times 5, ilan naman kaya ang kabuuang bilang ng mga bagay? Tama! Ito ay 10. So 2 times 5 equals 10. So sa dalawang grupo na may tigli 5 bawat grupo, ito ay may kabuuang bilang na 10 or 10. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang bahagi. Unahin natin kunin ang bilang ng pangkat. So, ilan ang bilang ng pangkat? Tama! Ito ay mayroong 5 pangkat. So, bawat pangkat, ilan ang bilang ng bagay? Or ng cherry sa bawat pangkat? Magaling! Ito ay mayroong 2 pirasong cherry or 2 bagay. So, 5 times 2 equals 10. So, sa pangalawang bahagi ay may 10 piraso ng cherry. So, 2 times 5 equals 10. So, kapag binaliktad naman natin ito sa pangalawang bahagi, 5 times 2 equals 10. So, parehas pa rin sila ng sagot, 10. So, ito ay tinatawag na commutative property. So, 2 times 5 equals 5 times 2. So, narito ang ibang halimbawa. 7 times 8 equals, paano natin gawin itong commutative property? Paano nga ba mga bata? Okay, uunahin natin ang 8. So, ang 7 times 8 equals 8 times 7. Ayan. So, binabaliktad lang natin ang mga factors. Paano naman kung ganito? Blank times 3 equals 3 times 6. So, ano kaya ang magiging sagot doon sa blank? So, titingnan natin kung ano yung nawawalang number. Ano nga ba mga bata? Magaling! So, ang ating sagot ay 6. So, 6 times 3 equals 3 times 6. Ito ay mga halimbawa ng commutative property. Ngayon, tingnan ang larawang ito. Aalamin natin ang kabuuang bilang ng cherry sa larawan. Para makuha natin ang kabuuang bilang, aalamin natin ang bilang ng pangkat at bilang ng cherry sa bawat pangkat. Okay, mga bata? Ilan ang pangkat ng cherry ang mayroon sa larawan? Magaling! Mayroong 4 na pangkat. So, ilan naman ang cherry sa bawat pangkat? Tama! Mayroong isang cherry sa bawat pangkat. So, 4 times 1 equals 4. Ang kabuuang bilang ay 4. So, meron tayong 4 na cherry lahat. So, ito naman mga bata ay tinatawag na identity property. Ang identity property ay anumang bilang ang i-multiply sa 1, ang sagot ay katumbas ng parehong bilang. Tingnan ang larawang ito. Ito ay larawan ng saging. Aalamin natin kung ilan ang bilang ng pangkat. Okay, mga bata, ilan ang bilang ng pangkat ng saging? Magaling! Ang saging ay mayroong isang pangkat. At sa isang pangkat na ito, ilan ang bilang ng saging? Tama, mayroong 5 pirasong saging sa pangkat na ito. So, 1 times 5 equals 5.
So, ang isang pangkat ng saging ay may lamang 5 pirasong saging. So, ito ay may kabuuang 5 or 5 saging. Ito ay tinatawag na identity property. Narito ang ibang halimbawa. 1 times 7 equals 7. Tama. Paano naman kung ganito? Blank times 1 equals 9. Ano kaya ang magiging sagot? Magaling. Ang sagot ay 9. Dahil ang 9 times 1 equals 9. Ito ay tinatawag na identity property. Ngayon mga bata, tingnan ang larawang ito. Ano ang inyong napapansin sa larawang ito? Tama! Mayroong mga basket na walang laman. So, ilan kaya ang basket na walang laman? Ngayon, aalamin natin yan. Kunin natin ang bilang ng pangkat. So, ilang basket ang mayroon? Tama! Mayroon tayong 6 na basket or 6 na pangkat. Ngayon, alamin naman natin ang bilang ng bagay sa bawat pangkat o sa bawat basket. Ilan ang bilang ng mga bagay? Ilan nga ba mga bata? Tama! Ito ay 0 or wala. Walang laman. So, 6 times 0 equals 0. Okay. So, ito mga bata ay tinatawag na zero property. Ano nga ba ang zero property? Ang zero property ay anumang bilang na i-multiply sa 0, ang sagot ay laging 0. Narito ang ibang halimbawa. 0 times 3 equals, ano kaya ang sagot mga bata? Magaling, ang sagot ay 0. Paano naman kaya kung ganito? 7 times blank equals 0. Ano kaya ang sagot? Tama, ang sagot ay 0. Ito ay tinatawag na zero property. Laging tandaan mga bata na mayroon tayong 3 property ng multiplication. Ito ay ang zero property, identity property, at commutative property. Ano nga ba ang zero property? Ang zero property, anumang bilang na i-multiply sa 0, ang sagot ay laging 0. Tulad halimbawa, 2 times 0 equals 0. Ang identity property naman, anumang bilang na i-multiply sa 1, ang sagot ay katumbas ng parehong bilang. Halimbawa, 1 times 8 equals 8. Ang commutative property naman ay ang pagpapalit o pagbabago ng posisyon ng mga factors ay hindi nakaaapekto sa sagot nito. Halimbawa, 6 times 4 equals 4 times 6. Huwag kalimutan mga bata